guys, I am Shalo Gonzalez and welcome to my world. Hi guys, welcome to my channel. Stay with me till the end of this video. Yeah, the one and only best friend. She's laughing. Why you laughing? Surviving. Why you laughing silently? No, silently she said like this. Because you're manaish. We'll order manaish today. Manaish was it? Da bread. So we are going to Albercia and we're going to eat breakfast there. So Arabic breakfast. That's best friend favorite. Yes. Kakain tayo ng falafel. What else? Hummus. You want egg? Arabic bread. No egg. Hummus with liver. Yeah. Yun yung mga kakainin natin. Again, you want hummus with liver? What I can eat there? Nothing I can eat there. Other than hummus with liver? Yes. Okay, egg with meat. With egg. You will order hummus also. I cannot. You're laughing. See? Ito na nga, magsiseatbelt na nga. Tinanggal ko lang kasi nahulog yung camera. Where is yours? This one stand. Oo, yun nga pala. Kaya nandiyan kayo sa baba. You have one, yeah? Yes. Kasi hindi ko pa makita yung mga accessories ko sa pagva-vlog. Meron na ako ng mga yun. Kasi nga, nagpa-vlog na ako dati pa. Kaso, hindi ko na inasikaso yung channel. Kaya, uumpisahan ko ngayong taong 2024. Sleepy. One more thing. Why you removing the old vlogs? All collect them one by one. It will be more strong instead 5 here, 6 here, 2, 3, 4, 5. Kasi nga, because I didn't continue. Merge all together to one channel. Take all the videos, put them there. That's it. Finish. And delete the other channel. Keep one only that having the more viewers. The more viewers is the keto diet. Okay. Kasi nag-vlog din ako ng keto diet because nga nag-gain ako ng weight hanggang 75 kg. Tapos nagkaroon ako ng mga hindi magandang pakiramdam sa katawan. So nag-keto diet ako. So bilang journey ng keto diet, vlinag ko 'yon. May mga na din ako doon, mga viewers na rin ako doon, mga subscribers. Pero hindi ko na rin yung natuloy kasi nga nag-stop na rin ako mag-keto diet. But anyway, today, no diet. Lalafang tayo. Kasi nagugutom na ako. Hindi nga pala kami nakapunta ng beach? ng beach kasi nga si best friend, she woke up late. Come on. What is bird? See how much it's big. It's paniki. It's manananggal. It's too much big. Maybe that's falcon. No, falcon not like that. The legs is small. So, yun na nga. Tinanghali ng gising si best friend. Tapos, tumawag pa ako sa Philippines. Kasi nga, birthday ni Ate Tanya yesterday. And then, tinawagan ko siya ngayon. Kasi nga, ngayon siya maghahanda. They didn't make birthday for her? Today. Because she have exam yesterday. So, she cannot absent in school. So, marami kasi daw siyang exam kahapon. Kaya, today niya isa-celebrate. So, gagala muna sila ni Mama. Baka mamaya i-send na sa akin yung mga picture ng kanilang gala and magpapakain na lang siya. O order na lang sila ng handa. Hindi na magluluto si Mama kasi pagod pa siya sa pagluluto ng New Year. Christmas, New Year, and then birthday ni Ate Tynes, January 5. Kala, she's very tired of cooking. So, biyahe na tayo papunta sa ating lalafangan and dyan lang muna kayo.
So, tapos na tayo mag-breakfast. Ngayon, papunta tayo ng Danube. Kasi, kukunin na natin yung side table doon sa... What's that? What? I distracted because of ate. Kukunin na natin yung table, side table para sa kwarto. Sabi ko nga sa inyo, hindi nila i-deliver kasi nga yun ay naka-offer, naka-sale siya. Medyo malaki din kasi yung side table na yun. Hindi naman talaga siya side table, pero kinuha na namin siya, gagawin naming side table kasi nga wala kaming lamesa doon sa mga patungan sa kwarto pag natutulog na or nakahiga na. So, yun. Hindi nyo na ako makita. And we're here na. So, bumaba si best friend. Tatanungin niya kung nandito na ba sa baba yung order niya. Kasi dito sa basement, meron silang customer collection area. So, we feel na yung mga for delivery or for pick up, dito nila nilalagay. Pakita ko sa inyo. Yan. So, nakuha na namin yung lamesa. Uuwi na tayo and excited na akong makita. What's this dance? Excited. This is the dance of excited. Ooh. So, excited na akong ikasa yun sa kwarto. So, let's go home and dyan lang muna kayo. What? I said, I'm beautiful. Hi guys! Ang bilis ng transformation natin, di ba? Pupunta tayo ng salon ngayon. Kasi si best friend may bigla ang pasalon. Ang init. I didn't expect that we're going to salon today. Whom? Us. We. You and me. So, magpapa-facial kami. Mani pedi sa akin. Kay best friend, wax and money. No, my face. What is this? No, I booked for you. Sissy, nice, oh, nice. It's nice bird. Oh, it's blue. Ganda ng ibon, kulay blue. Let's collect it. No, I booked to you. For you, facial, nail, and wax. For me, mani pedi and facial. So, yun. Pagkalapag namin nung lamesa, mamaya na a-assemble ni best friend yung table. Kasi nandito pa yung isa eh. To install the table. The table. Yes. So, hindi na ako naglagay ng kung ano-ano sa akin. Fast lock, kasi pagdating doon, tatanggalin din naman yan. Pero nag-lipstick ako. So, pag uwi namin, umidlip lang kami konti, tapos naligo, and gora na kasi 2:00 yung aming appointment. Kasi nga yung aking kuko, look at my kuko sa paa. Diba? Pwede nang pagtamna ng kamote. So, let's go in salon. Tayo ay mag-pamper ng self. And, dyan lang muna kayo. You can say what you want. I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting it. I understand it can be Hi scary. guys! Bahay na kami. So, tapos na ang pagpapasalon. So, ganito lang yung pinagawa ko sa salon. Ayan. Kamay. And then, facial. Ang sakit pala ng facial. First time ko kasi magpa-facial. Deep cleansing. Ang dami kong blackhead sa ilong. So, ito yung pininteriya ni ate para tanggalin yung mga blackheads. Ang sakit. Dinutdut niya ng dinutdut yung aking ilong ranger. Tapos may mga nakuha din siya dito, dito, and dito. Yan yung mga
Yan yung mga pinunteriya niya. Kaya wala tayong ka-powder-powder. Pero nilinis naman yan doon sa salon kanina. Ang daming pinapahid na mga kung ano-ano. Hindi ko na videohan kasi baka bawal. Nahiya ako mag-ask kung pwedeng mag-video, mag-vlog. So, next time. Pero may kuha ako, may naisingit akong video. Yung ano lang yon, yung loob ng room kung saan nagfe-facial. Nung nagtanggal na ako ng damit kasi pinatanggal sa akin to ni ate. Tapos, pinagtapis niya lang ako ng tuwalya para hanggang leeg daw malinis. Pero next time, kapag nagpa-facial na ulit ako, ask ko si ate kung pwedeng mag-video para makita nyo kung ano yung mga ginagawa sa aking ka-feslakan. Nakaka-relax kasi habang fine-facial ako, may nag-ano din sa akin, may naglilinis ng kamay. Kasi nga, ang dami nilang client, kaya sinabay-sabay na. So, kahit pala gustuhin ko mang mag-video, hindi ko magagawa kasi may gumagawa din sa sa kamay ko. Ang dami nilang kliyente. So, pinagsabay-sabay na yung aking service, pati yung massage siya paa. Ayan nga yung ko. Diba? Ganda na ng ating paa. Makakapag-chinelas na ako ulit. Kapag kasi hindi malinis ang kuko ko, ang lagi kong suot ay closed shoes. Kapag napapansin nyo na lagi ako closed shoes, kahit na mag-grocery lang, asahan nyo, hindi pa ako nakakapag-pedicure no. Hindi pa tayo nakakapagpasalon nun. Hindi ko na pinahabaan yung kuko ko. Hindi ko, sinabi ko kay ate, pudpurin na yung kuko kahit sa paa. Para kapag nakasapatos, hindi masakit pag gumahaba. Kasi lagi kasi ako nakasapatos pag pumapasok, diba? So, minsan, hindi malambot yung sapatos kong suot. Umuuntog yung kuko pag mahaba na masakit. Kahit dito sa kamay, eto pasadya talaga yan na pudpud, hindi mahaba. Kasi bawal sa work namin ang mahabang kuko. Tapos, kailangan light lang yung aming nail polish. Yung hindi kitang-kita, hindi malawd na color, hindi matingkad na color. Tapos, yun nga, hindi dapat kami mahaba ang kuko kasi nga, mga bata, yung aming mga tinatrabaho, yung aming tinitingnan, diba? Para pag, hindi namin sila ma-scratch. Kasi nga, pag mahaba yung kuko, may possibility na ma-scratch kung saan-saan, especially sa mata, sa face, sa kanilang parte ng katawan. So, iwas complaint para sa mga magulang kung magkaroon man sila ng galos, at least hindi galing sa aming mga kakukuhan. So, yun. Naka-relax tayo today. Tomorrow, nakaplano kami ni best friend na linisin yung kwarto at saka yung kusina. May mga babaguhin doon kasi na-stop, diba? Kasi nga nagkaroon ng pasok. Hindi ko naman magawang maglinis after work kasi nga sobrang pagod na. Ang oras ko kasi sa trabaho ay mula 6:30 umaalis na ako dito sa bahay. Tapos, ang oras ko hanggang alas 6 ng gabi sa trabaho. Tapos, pabiyahe pa ako. Nakakarating na ako dito sa bahay. 7:30 ng gabi. Imagine, 6:30 ng umaga hanggang 7:30 ng gabi. Wala ako dito sa bahay. So, pagdating sa bahay, pag uwi, wala na akong energy para i-continue yung mga linisin. So, ang aasikasuhin ko bukas ay yung kusina and kwarto. Kasi nga, i-assemble na natin yung kinuha nating table kanina doon sa Danube. Ganda nun. Ang stand nun ay gold. Tapos yung top niya ay parang marble. Marmol. Basta ganun. Makikita nyo yun bukas kasi yun yung tatrabahuin natin bukas. Wala si best friend, nasa labas kasi hindi pa kami nagla-lunch, dinner na, anong oras na, alas 6 na ng gabi, ayan. Oh,
6 na ng gabi. Hindi pa kami kumakain. Ang kain namin nung breakfast pa. So, nasa labas siya ngayon. Umu-order siya ng pagkain. Parang gusto ko nga magsaing kasi o-order si best friend ng barbecue saka shawarma. Parang gusto kong mag-rice. Ilang araw na kasi kung hindi nagra-rice. So, magsasaing muna ako habang hinihintay si best friend. And, dyan lang muna kayo. Thank you so much for watching and see you on my next one.